Mommy, may duga. Ang apat na salitang iyon, sinabi sa mahina at natatakang boses ni Maya, ay sapat na para biglang manlamig ang buong sistema ni Mara. Agad niyang ibinaba ang hawa na pandili at lumuhod sa harap ng kanyang 5 taong gulang na anak. May isang maliit na pulang mansa sa puting bestida nito, at nang iangat niya ang mukhang bata, isang manipis na linyang dugo ang dahan-dahang tumutulo mula sa ilong nito. Kasunod nito ang isang marahas na paubo, isang tunog na napakalakas para sa isang munting katawan, na tila umuga sa buong pagkatao ni Maya. Isang pamilya na kabaisang malami at matalim na takot ang biglang kumalat sa dibdib ni Mara, mas matindi pa sa kahit anong lason. Ito na naman. Ang bangungot na pilit niyang tinatakasan sa bawat pagising niya sa umaga ay nagpapakita na naman sa kanya sa sikat ng araw. Okay lang baby. Okay lang na mamadaling sabi ni Mara. Kahit ang sarili niyang boses ay nangingini. Kumuha siya ang panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang ilong at bibiing anak. Hinga lang, mahal. Huminga ka para kay mommy. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, sa gitna ng pagpapakama sa nangingini na katawan ng kanyang anak, isang ugong ng makina ang pumutol sa katahimikan ng umaga. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa mismong tapat ng kanilang maliit na flower shop, ang bulaklak ni Mara. Ang sasakyan ay marangya, mamahalin, at sumisigang ang kapangyarihang hindi nababagay sa kanilang simpleng kalye. Para kay Mara, tila huminto ang paikot ng mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang mabigat na dago. Dahil alam niya. Kahit hindi pa bumubukas ang pinto, alam na niya. At bumukas nga ito. Unang lumabas ang isang pares ang sapatos na katat na kumikinang sa ilalim ng araw, sinundan ng isang matipunong pangangatawan na nakasuot ng isang perpektong plansadong suit. At sa huli, ang mukha. Ang mukhang 3 taon na niyang pilit na binubura sa kanyang alaala, ang mukhang dahilan ng bawat luhang pumata sa kanyang maunan, ang mukhang ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Si Ethan Montreal. Nakatitigan sila. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang napuno ng salitang hindi kayang bikasin. Nang sakit ng galit ng pangungulila ng pagsisisi. Nakita ni Mara ang pagkagulat sa mga mata ni Ethan, isang pagkagulat na mabilis na napalitan ng pakalito nang bumaba ang tingin nito sa batang nasa kanyang harapan. Sa batang may mga matang katulad ng sa kanya. Mara. Halos pabulong na sabi ni Ethan, ang kanyang boses ay tila kinakain ng hangin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mara, bago pa man niya may buhos ang lahat ng galit na naipon sa loob ng 3 taon, si Maya, na bahagyang kumalma na, ang bumasa sa katahimikan. Tumingala ito kay Ethan, ang kanyang mata ay malaki at puno ng inosenteng pagtataka. Kinalabit niya ang damit ng kanyang ina. Mommy? Tanong ng bata sa isang malinaw at matinis na boses. Siya po ba ang daddy ko? Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng tahimik na umaga. Para kay Mara, ang oras ay tila bumagal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang dalawang pinakamalaking takot niya sa buhay, ang kahinaan ng puso ni Maya at ang pagbabalik ni Ethan, ay nasalpukan sa isang iglap. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga, ninakawan ng anumang kakayahang sumagot. Naramdaman niya ang pag-angat ng tingin ni Ethan mula sa bata patungo sa kanya. Nakita niya sa mga mata nito ang sunod-sunod na emosyon, pakalito, patataka, at sa huli, isang dahan-dahang paunawa na nadulot ng panginginig sa buong katawan nito. Tiningnan nito ang mata ni Maya, ang hugis ng ilong nito, ang kurba ng labi nito. Magkapiraso ang ganyang sariling mukha na nakikita niya sa isang munting anghel. Mara. Ulit ni Ethan. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay basa at puno ng isang emosyong hindi matukoy ni Mara. Pagsisisi? Pagkagulat? Galit? Isang hakbang. Gumawa siyang isang hakbang palapit. At iyon ang gumising kay Mara mula sa kanyang pagkatulala. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi galit, kundi takot. Isang matinding pangangailangang protektahan ang kanyang anak. Sa isang mabilis na kilos, binuhat niya si Maya. Inilapit ito ng mahigpit sa kanyang dibdib na parabang si Ethan ay isang panganib na kailangang iwasan. Itinalikot niya ito mula sa lalaki. Halika na, anak. Pumasok na tayo sa loob, halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nangingini sa kabila ng pagsisikap niyang maging matata. Nagsimula siya maglakad palayo, bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pagtakas. Mara, sandali. Narinig niya ang desperadong tawa ni Ethan mula sa kanyang likuran. Mag-usap tayo. Please.
Naramdaman niya ang isang kamay na humawa sa kanyang braso. Ang pagdampingang kanyang kamay ay parang kuryenteng gumapang sa balat ni Mara. Isang pamilya na init na dalangang isang napakapait na alaala. Sa isang malakas na pagbawi, hinila niya ang kanyang braso palayo, na parabang napaso. Bitiwan mo ako. Buong galit niyang sigaw. Ang kanyang boses ay may halong panginginig. Hinarap niya si Ethan, at sa pagkakataong ito, ang takot sa kanyang nga mata ay napalitan ng apoy ng galit na 3 taon niyang kinimkim. Wala kang karapatan. Wala kang karapatang hawakan ako. At lalong wala kang karapatang matanong tungkol sa amin. Mara, please. Desperadong pakiusap ni Ethan, ang kanyang nga mata ay nakikiusap, naguguluhan. Gumawa siyang isa pang hakbang palapit. Ngunit napaatras din nang makita ang babala sa mata ni Mara. Sino ang bata? Mara, kailangan kong malaman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa labi ni Mara. Isang tawang walang bahid ng anumang saya. Kailangan mong malaman. Ngayon mo lang naramdaman na may kailangan kang malaman. Nasaan ka noong kailangan ka namin? Nasaan ka noong gabi-gabi akong umiyak dahil iniwan mo ako sa mismong araw ang kasal natin? Ang bawat salita ay isang punyal na tumatagos sa dibdib ni Ethan. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Mara. Isang sakit na siya mismo ang may gawa. Wala siyang may sagot. Anumang sasabihin niya ay magmumukhang isang kasinungalingan, isang walang kwentang dahilan. Anak ko siya, maring sabi ni Mara, ang kanyang boses ay naglalaman ng lahat ng lakas na natitira sa kanya. Akin lang siya, at wala kang anumang bahagi sa buhay namin. Kaya kung ano man ang dahilan kung bakit ka napunta rito, umalis ka na. Kalimutan mong nakita mo kami. Itinalikot na niya muli si Ethan, handang talikuran ang bangungot na ito at magpatuloy sa buhay na pilit niyang binuo. Ngunit ang kapalaran ay may mas malupit na paraan ng pagpapatigil sa kanyang pagtakas. Isang marahas na paubo ang biglang pumunit sa tensyon. Hindi ito isang simpleng ubo. Malakas ito, sunod-sunod, at tila nakmumula sa kaibuturan ng makmunting baga ni Maya. Naramdaman ni Mara ang panginginig ng buong katawan ng anak sa kanyang nabisi. Maya. Anak. Taranta niyang tawag. Ibinaba niya ang tingin at ang nakita niya ay nadulot ng isang matinding takot sa kanyang puso. Ang mukha ni Maya ay biglang namumutla, ang labi nito ay nagsisimulang mangitim. Ang mata nito ay nanlalaki, puno ang takot habang hirap na hirap itong huminga. Ang galit ni Mara kay Ethan ay naglahong parang bula. Ang tanging natira ay ang dalisay at nakakaparalisang takot ng isang ina. Maya. Huminga ka. Anak. Please, huminga ka. Ngunit ang paubo ay hindi tumigil. Ito ay lalong lumala, hanggang sa ang huling tunog na lumabas sa bibig ni Maya ay isang mahinang pagili, bago biglang nanlambot ang buong katawan nito. Ang ulo nito ay walang lakas na sumupsop sa kanyang dibdib. Nawalan ito ngang malay. Tulong. Isang nakakabinging siga ang kumawala sa lalamunan ni Mara, puno ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. Tulungan ninyo ako. Ang anak ko. Nakatayo lang doon si Ethan, naninigas sa kinatatayuan. Ang muka ay puno ng pagkataranta at hindi makapaniwalang panunod. Ang batang ilang minuto lang ang nakalipas ay kinumpirma niyang anak niya ay ngayon wala ng buhay sa mga bisik ng babaeng minsan niyang sinaktan ng lubusan. Pinapanot niya ang paguhong mundo ni Mara sa pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataon ito, siya ay naroon isang inutil na saksi. Ang sigaw ni Mara ay umalingaw-ngaw sa buong kalye, ngunit para kay Ethan, ito ay isang tunog na bumasa sa kanyang pagkakatulala. Ang imahe ni Maya ang kanyang anak na walang buhay sa mga bisik ni Mara ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Nawala ang lahat ng paalinlangan? Nawala ang lahat ng tanong. Ang tanging natira ay isang primordial na pangangailangan na kumilos. Sakay. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang naging puno ang autoridad, ang boses ng isang CEO na sanay magutos. Hindi na siya naghintay ng sagot. Sa dalawang malalaking hakbang, naroon na siya sa tabi nila. Bago pa man makapala si Mara, maingat ngunit mabilis niyang kinuha si Maya mula sa mabisik nito. Ang katawan ng bata ay malamig at walang kabigat-bigat. Ang bigat ay nasa puso ni Ethan. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Mara. Sinubukang bawiin ang anak, ngunit ang kanyang lakas ay wala kahit katiting kumpara sa determinasyon ni Ethan. Sinasagip ko ang buhay niya. Sagot ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nakatitik kay Mara, punong isang baksik at determination na hindi pa nito nakikita dati. Wala tayong oras, Mara.
Mabilis niyang ibinukas ang pinto sa likuran ng kanyang sasakyan at maingat na inihiga si Maya sa mamahaling leather na upuan. Si Mara, na tila hinihila ng isang di nakikitang puwersa, ay sumunod na pumasok, hindi iniiwan ang tabi ng kanyang anak. Isinara ni Ethan ang pinto, umiko sa driver seat. At sa isang iglap, ang makina ng sasakyan ay umugong ng malakas. Ang magulong ay umikit sa semento habang marahas niyang pinaanda ang kotse palayo sa bulaklak ni Mara, palayo sa nag-iisang mundo na alam nila. Salok ngang sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang desperadong mahikbi ni Mara at ang mabilis na paktibok ng kanyang puso. Maya, anak, gumising ka. Please. Paulit-ulit niyang bulong, habang walang tigil na hinahaplos ang malamig na pisngi ng bata. Huwag mo iwanan si Mommy. Huwag mo akong iwan. Si Ethan ay hindi nagsasalita. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang kanyang mata ay matalim na nakatuon sa daan. Bawat kanto ay kanyang nililiparan, bawat businang ang ibang sasakyan ay hindi niya pinapansin. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa kanyang sasakyan, isa lang ang nasa isip, ang pinakamalapit at pinakamagaling na ospital. Ang ospital na pakari ng kanilang pamilya. Tumingin si Mara sa lalaking nakmamaneho, ang lalaking sanhi ng kanyang pinakamalalim na sakit, ngunit ngayoy nagisang paasa niya. Ang kanyang galit at pagkamuhi ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang sumisibol, ang nakakabali na katotohanang kailangan niya ang tulong nito. Kailangan ng anak niya ang tulong nito. Pagdating sa emergency entrance ng St. Luke's Medical Center, hindi na hinintay ni Ethan na huminto ng tuluyan ang sasakyan. Bago pa man may makalapit na valet, bumaba na siya, muling binuksan ang pinto sa likuran, at maingat na binuhat si Maya. Tulong! Kailangan namin ng tulong. Sigaw niya habang tumatakbo papasok sa masalaming pinto ng emergency room. Agad na sumalubong sa kanila ang nurse at doktor. Isang stretcher ang mabilis na inilapit. Anong nangyari? Tanong ng isang doktor habang sinusuri ang vital signs ni Maya. Bigla na lang siyang nawalan ng malay. May dugo sa ilong niya kanina, mabilis na sagot ni Ethan. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng kaguluhan. Daddy. Isang mahinang tinig ang nakmula sa stretcher. Ang mata ni Maya ay bahagyang bumukas, nanlalabo at nalilito. Tumingin ito ng diretso kay Ethan. At sa harap ng doktor at nurse, sa gitna ng kaguluhan ng emergency room, dahan-dahang isinara ni Mara ang kanyang mata. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hanggang sa isang butil ng luha ang pumata sa kanyang kamay. Natapos na. Ang sikretong iningatan niya ng mahigit 5 taon ay ganap ng nawasa. Daddy? Ang salitang iyon, kahit gaano kahina, ay tumama kay Ethan na parang isang malakas na kulo. Sa gitna ng kaguluhan ng emergency room, ang mga nakmabadaling nurse, ang tunog ng mamonitor, ang amoy ng antiseptiko, ang tanging narinig niya ay ang munting tinig na iyon. Isang kumpirmasyon. Isang hatol. Isang katotohanang sabay na nagbigay sa kanya ng ligaya at matinding kirot. Anak ko. Nakita niya kung paanong napapikit si Mara sa narinig, kung paanong gumuho ang huling piraso ang pader na pilit nitong itinatayo. Ilang saglit lang, mabilis nang inasikaso ng medical staff si Maya. Ipinasok siya sa isang kubikel na napapalibutan ng kurtina, at si Ethan at Mara ay naiwang nakatayo sa labas, dalawang estranghero na pinagbikis ng isang napakasakit na sikreto. Sir, ma'am, dito po muna kayo, sabi ng isang nurse bago isara ang kurtina, na tila isang harang na muling naghihiwalay sa kanila. Naiwan silang dalawa sa katahimikan. Hindi makatinginan, hindi makapagsalita. Nakita ni Ethan si Mara na napasandal sa pader, ang makamay nito ay nangingini habang nakatakip sa kanyang bibig. Bawat hikbi nito ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Nakita niya ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng buong mundo, ngayon nadurusa sa isang sulok ng ospital dahil sa kanya. Isang pamilya na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib, ang bigat ng pagsisising 3 taon na niyang dinadala. I need to make a call, biglang sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay halos hindi niya makilala. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan at impluensya na minsan niyang isinuko para sa kaligtasan nito. Lumayo siya ng kaunti at tinawagan ang personal na numero ng Chief of Staff ng ospital, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Dr. Alcaraz, Ethan Montreal here. Yes, I'm at the ER. I have my daughter here. Yes, my daughter. I need you to personally handle this.
I want the best team, the best specialists. Now. Ang bawat salita ay mariin at punong awtoridad. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya at nakita si Mara sa parehong posisyon. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sabihin ako nang bahala. Pero anong karapatan niya? Makalipas ang halos isang oras na parang walang katapusan, lumabas si Dr. Alcaraz, isang may edad na at kagalang-galang na doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mr. Montreal, bati nito kay Ethan, bago tumingin kay Mara. Gusto ko po kayong makausap sa opisina ko. Both of you. Ang lakad papunta sa opisina ang doktor ay ang pinakamahabang lakad sa buhay ni Ethan. Si Mara ay tahimik na sumusunod sa likuran, ang distansya sa pagitan nila ay nagsasabi ang lahat. Sa loob ng opisina, pinaupo sila ng doktor. Ang hangin ay mabigat. We've stabilized her for now. Panimula ni Dr. Alcaraz. Pero kailangan ninyong malaman na ang nangyari kanina ay isang seryosong sintomas ng kanyang kondisyon. Anong kondisyon, Dok? Tanong ni Mara, ang boses nito ay nanginginig ngunit may determination. Huminga ng malalim si Dr. Alcaraz. Base sa initial test at sa mga sinabi ninyo, malaki ang posibilidad na ang anak ninyo, si Maya, ay may congenital heart defect. Isang malubhang butas sa puso. Ito ang dahilan ng kanyang panghihina, ang madalas na pag-ubo, at ang pagdurugo ng ilong. Bawat salitang ng doktor ay isang dago. Napatingin si Ethan kay Mara. Nakita niya ang pagbagsak ng mabalikat nito. Ang pagkawala ng kulay sa mukha nito. Alam na niya. Alam na ni Mara ang lahat ng ito. Gaano ito kaluba? Tanong ni Ethan, pinipilit na maging matatag. It's severe, diretsong sagot ng doktor. The hole is significant. Hindi ito kusang magsasara. At habang lumalaki siya, lalong mahirapan ang puso niya. The fainting spell earlier. It's a sign that her heart is already under extreme strain. Kung hindi ito magapan, it could lead to heart failure. Anong solusyon? Surgery? Tanong ulit ni Ethan. Pero, kaya niyang bayaran ang kahit anong operasyon. Yes. An open heart surgery, kumpirma ng doktor. Dito, huminto ito sandali, na para bang inihahanda sila sa susunod na sasabihin. But not here. Ang klaseng operasyon na kailangan niya, dahil sa specific na lokasyon at laki ng butas, ay napakadelikado. We don't have the best technology for it. It has to be done abroad. Sa Amerika o sa Singapore, kung saan mas mataas ang success rate. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa ibang bansa, isang operasyong napakamahal. Napatingin si Ethan kay Mara, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang purong desperasyon sa mga mata nito. Ito ang dahilan. Ito ang bigat na mag-isa nitong dinadala. We are talking about millions of pesos, Mr. Montreal. Hindi kasama ang travel at ang post-operative care, paglilinaw pa ang doktor, na tila binabasa ang kanilang nga isip. At kailangan itong magawa sa lalong madaling panahon. Bawat araw na lumilipas ay isang panganib sa buhay ng anak ninyo. Pagkatapos ng pausap, parang robot na tumayo si Mara at lumabas ng opisina ng walang imik, sinundan siya ni Ethan. Nakita niya itong naktuloy-tuloy sa pasilyo. Hanggang sa pumasok ito sa maliit na kapilyang ospital. Sumunod si Ethan at nakita niya itong nakaluhod sa harap ng altar. Ang mabalikat nito ay nanginginig sa bawat tahimik na pagya. Ang babaeng matapang at galit kanina ay wala na. Ang natira ay isang ina na pagod ng lumaban mag-isa. Dahan-dahan siyang lumapit. Mara, mahina niyang sabi. Hindi ito lumingon. Ako na ang bahala sa lahat. Pagpapatuloy ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ang determinasyon. I will pay for everything. The surgery, the flight, the best doctors. Kahit saan pa man sa mundo. I will save her. Dahan-dahang tumayo si Mara at hinarap siya. Ang kanyang mamata ay pula at namamaga, ngunit ang ekspresyon nito ay matigas na parang bato. May bakas ang ngiti sa kanyang ngalabi, isang ngiting mapay at puno ng sakit. Save her. Ulit nito. Ang boses ay puno ang leson. Para ano? Ethan. Para may utang na loob ako sayo. Para masabi mong naging bayani ka. Sa tingin mo ba? Pera lang ang kailangan dito. Napuno ng luha ang mata nito, ngunit hindi ito pumaya na may pumata. Tinitigan niya si Ethan ng diretso sa mata, ang bawat salita ay tila isang sumpa. Hindi ko kailangan ng pera mo, Ethan. Mas lalong hindi ka kailangan ng anak ko. Alis kami. At hinding-hindi mo na kami makikita.
Lumabas si Mara mula sa kapilyang ospital na dala ang isang mabigat ngunit matigas na puso. Ang masalitang binitawan niya kay Ethan ay hindi lang basta galit. Iyon ang kanyang sandata. Ang kanyang kalasa. Ang tanging bagay na pumoprotekta sa kanya mula sa muling pagkaduro. Sa mga sumunod na araw, isinupsop ni Mara ang sarili sa isang desperadong misyon. Ang bawat umaga ay nagsisimula hindi sa pagdidili ng gabulala, kundi sa paaral ng mga papeles at pagtawa sa telepono. Ang bawat gabi ay nagtatapos hindi sa mahimbing na pagtulog, kundi sa pagtutuos ang numerong hindi kailanman makakatukma. Ang una niyang pinuntahan ay ang bangko. Suot ang kanyang pinakamatinong damit. Dala ang lahat ng dokumento ng kanyang maliit na flower shop. Umupo siya sa harap ng isang loan officer na ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. "I'm sorry, Ma'am de la Cruz," sabi ng babae pagkatapos suriin ang kanyang mga papeles. "Your business is too small. Your income is not enough to secure a loan of this magnitude." Ang bawat salita ay isang formal na sampal sa kanyang muka. Naramdaman ni Mara ang tingin ng ibang mga tao, ang hiya na unti-anting gumagapang sa kanyang bato. Tumayo siya, napasalamat ng pilit, at lumabas ng bangko na dala ang pakiramdam ng isang pulubi. Hindi siya sumuko. Ang sunod niyang ginawa ay mas masakit pa. Binuksan niya ang isang maliit na baon na naglalaman ng manatitirang alaala ng kanyang ina. Nangingini ang kamay na kinuha niya ang gintong kwintas na may loket, ang huling regalo nito sa kanya bago ito pumanaw. Sa loob ng loket ay may litrato niya nung bata pa siya. At sa kabila ay ang nakangiting mukha ng kanyang ina. Dinala niya ito sa isang sanglaan. Tiningnan ito ng matabang lalaki sa likod ng rehas na bakal, sinuri na parang isang piraso lang ng metal, at nagalo ng isang halagang ni hindi man lang umabot sa pambayad ng isang gabing pamamalagi sa ospital. Napapikit si Mara. Niluno ang kanyang pride. "Sige po." Halos pabulong niyang sabi. Lumabas siya ng sanglaan na wala na ang kwintas, ngunit dala ang pakiramdam na ipinagbili niya ang isang piraso ng kanyang kaluluwa para sa isang barya. Ang bawat paktanggi, bawat kabiguan, ay nakpatong-patong sa kanyang nga balikat hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Pagod na siya. Pagod na siyang maging matapang. Isang hapon pumunta siya sa billing department ng ospital para subukang magbayad ng kahit maliit na halaga mula sa perang nakuha niya. "Good afternoon, ma'am." "Pangalan pong pasyente?" tanong ng babae sa counter. "Maya de la Cruz po." Ilang saglit na na-type ang babae sa kanyang computer. Kumunot ang nonito. "Maya de la Cruz." "Ma'am, fully paid na po ang bill ninyo para sa linggong ito." Natigilan si Mara. "Ano po? Impossible. Hindi pa ako nagbabayad. Kababayad lang po kaninang umaga, ma'am." "Isang Mr. Montreal po ang naasikaso," sabi ng babae na walang kamalay-malay. Isang nakakapasong galit ang biglang umayat sa lalamunan ni Mara. "Ethan." Ang kapal ng mukha niya. Sa kabila ng lahat ng sinabi niya. Sa kabila ng kanyang patanggi, ginawa pa rin nito ang gusto niya. Hindi ito tulong. Isa itong papapakita ng kapangyarihan. Isang paraan para ipamuha sa kanya na wala siyang laban, na sa huli, sa para pa rin ni Ethan siya babaksa. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang lahat ng perang papel sa kanyang wallet, ang perang galing sa kwintas ng kanyang ina, at nakmamadaling sumakay ng taksi. Sa Montreal Tower po sa Makati. "Manong, pakibiliso." Parang isang bagyo, pumasok si Mara sa naglalakihang lobby ng Montreal Corporation. Hindi niya pinansin ang mga security guard o ang receptionist na sumusubok na pigilan siya. Dire-diretso siya sa elevator at pinindot ang pinakatuktok na palapag. "CEO's office." "Ma'am, bawal po kayo dito." "May appointment po ba kayo?" habol ng sekretarya ni Ethan. Ngunit huli na. Malakas na itinula ni Mara ang malaking pinto na gawa sa kahoy at salamin. Naroon si Ethan, nakaupo sa kanyang malaking mesa, abala sa isang tawag sa telepono. Nag-angat ito ngang tingin. At ang pagkagulat ay malinaw na mababasa sa kanyang mukha. "I'll call you back," mabilis niyang sabi sa kausap at ibinaba ang telepono. "Mara, anong ginagawa mo rito?" Hindi sumagot si Mara. Lumapit siya sa mesa nito, at sa isang galaw, malakas na ibinaksa ang lukot-lukot na pera sa makintap na ibabaw. Nakalat ang 1,500 piso. "Heto," mariin niyang sabi, ang bawat salita ay puno ng galit. "Iyan lang ang kaya ko sa ngayon, pero ibabalik ko lahat. Hanggang sa huling sentimo, huwa na huwa mo nang ulitin ang ginawa mo. Hindi ko kailangan ng limos mo."
Tumayo si Ethan, ang kanyang mukha ay nakpapakita ngang sakit, hindi galit. Mara. Hindi iyon limos. Tinutulungan ko lang kayo. Hindi. Kinokontro mo ako. Sigaw ni Mara. Akala mo ba dahil mayaman ka? Pwede mo nang bilhin ang lahat. Ang kapatawaran ko? Ang anak ko? Pues. Nakakamali ka. Ethan. May magabagay na hindi nabibili ngang prengang material. Pakasabi nun, tumalikot siya at mabilis na lumabas ng opisina, naiwan si Ethan na nakatayo, napapalibutan ng nakalat na pra sa kanyang mesa. Habang naglalakat si Mara palayo sa naktataasang gusali. Nangingini ang kanyang buong katawan. Bigla. Isang alaala ang bumalik sa kanya, isang alaala na mas malamig pa sa hangin mula sa aircon ng lobby. 3 taon na. Ang nakalipas. Isang gabi. Isang itim na kotse rin ang huminto sa tapat ng bahay ng kanyang nga magulang. Bumaba ang isang matandang lalaki na may maputing buhok at mga matang kasing laming ng yelo. Si Don Ricardo Montreal, ang ama ni Ethan. Ikaw si Mara de la Cruz? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pahamak habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi siya pinapasok sa loob. Doon mismo sa kanilang gate, sinabi nito ang masalitang sumira sa kanyang buhay. Layuan mo ang anak ko, sabi ngang matanda, diretsahan at walang paligoy-ligoy. Isang hamak na magbubulala. Sa tingin mo ba hahayaan kong ang isang katulad mo ang magdadala ng apelido ng mga Montreal? Pangarap lang iyan. Mahal namin ang isa't isa. Matapang na sagot ni Mara nun. Isang mapang-asa na tawa ang naging sagot ni Don Ricardo. Pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi nakakabayad ng utang. Ang maliit na negosyo ng pamilya mo. Ang utang ng tatay mo. Isang tawa ko lang. Mara. Isang tawa ko lang at babaksak kayo sa putik na hindi niyo na kailanman maahon pa. Kaya mamili ka. Ang kinabukasan ng pamilya mo o ang kahibangan ninyo ni Ethan. Ang alala ay kasing sakit ng isang sariwang sugat. Iyon ang dahilan. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit ang pangalang Montreal ay lason sa kanya. Hindi lang dahil sa sinaktan siya ni Ethan, kundi dahil sa sinaktan at tinapakan ng buong pamilya nito ang kanyang dignidad. Pauwi niya sa kanyang maliit na apartment sa likod ng flower shop, napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang matuhod. Ang pagod, ang galit, ang takot lahat ay nagsama-sama. Hanggang sa wala na siyang maramdaman kundi isang malawak na kawalan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang pahinga. St. Luke's Hospital. Hello? Sagot niya, ang kanyang puso ay biglang kumabo ng napakabilis. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Si Dr. Alcharaz. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi may tago. Miss De La Cruz. Kailangan ninyong bumalik dito sa ospital. Si Maya po. Huminto ang doktor sandali. Her vitals suddenly dropped. She's having difficulty breathing. We need to move her to the ICU. Immediately. Nabitiwan ni Mara ang cellphone. Ang nasalita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. ICU. Agad. Ang padanagawa sa takot na pilit niyang itinatayo ay biglang gumuho at natapuan niya ang sarili na nalulunod. Ang biyahe pabalik sa ospital ay isang malabong pakakasunod-sunod ng mga ilaw trapiko, busina ng mga sasakyan, at ang nakabibinging dagundong ng sariling puso ni Mara. Ang bawat segundo ay tila isang oras, ang bawat metro ay tila isang kilometro. Ang tanging paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip ay ang mga salitang, iku. Agad, pagdating niya sa ospital, hindi na niya ininda ang pagod. Tumatakbo siyang tinungo ang intensive care unit. Ang kanyang ngapa ay halos hindi sumasayat sa sahig. Sa labas ng malalaking salaming pinto, natakpuan niya si Dr. Alcaraz na naghihintay. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Do, ang anak ko. Halos humihingal na tanong ni Mara. Ang kanyang nga mata ay desperadong naghahanap ng sagot, ng kahit kaunting pag-asa. We were able to stabilize her, for now, mahinang sabi ng doktor. Pero kailangan mong maging matatag, Mara. Her heart is getting weaker. Nasa loop na siya. Itinuro ng doktor ang isang silit na yari sa salamin. At doon, sa gitna ng makumukurap na monitor at mga makinang patuloy na umugong, nakita niya si Maya. Gumuho ang mundo ni Mara. Ang kanyang mali na anghel, ang kanyang masayahing si Maya, ay nakahiga sa isang malaking kama, napapalibutan ng matubo at wire.
May isang oxygen mask na nakatakip sa mali nitong bibig at ilong. Ang dibdib nito ay bahagyang umaangat at bumababa sa bawat artipisyal na pahinga na ibinibigay ng makina. Ang dating kulay rosas nitong pisngi ay maputla. Mukha siyang napakaliit, napakadaling masira, sa gitna ng lahat ng kagamitang iyon. Napaluhot si Mara sa sahig. Ang lakas na pinilit niyang ipunin sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Wala na siyang may bibigay. Wala nang natira. Ang tanging naroon ay ang dalisay at matinding sakit ng isang inang pinapanot ang kanyang anak na unti-unting binabawi sa kanya. Idinikit niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang kamay ay nakadipa na para bang sinusubukan niyang abutin ang kanyang anak sa kabila. Anak ko. Maya ko. Paulit-ulit niyang hikbi. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat tibok ng monitor sa loob ay isang paalala ng bawat tibok na maaring mawala. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon na kaluhod. Umiyak. Nakmamakaawa sa Diyos. Nawalan na siya ng pakialam sa oras. Sa mga taong dumaraan. Sa sarili niyang pagkatao. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa loob ng silit na iyon. Hanggang sa isang anino ang tumabon sa kanya. Ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak? Hindi ba? Miss De La Cruz. Isang boses ang bumasa sa kanyang pagdadalamhati. Isang boses na malami, makapangyarihan, at pamilya sa isang nakakatakot na paraan. Dahan-dahang inangat ni Mara ang kanyang ulo. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang matandang lalaki na nakasuot ni mamahaling barong. Ang buhok nito ay pulos puti na, ngunit ang tindi ay matikas at ang nga mata ay kasing talim pa rin ng dati. Ang nga mata na minsan nang tumingin sa kanya nang may pagama sa kanilang gate. Si Don Ricardo Montreal. Agad na nanuyo ang maluha ni Mara. Ang sakit ay napalitan ng isang biglaang pagyingat, isang biglaang galit. Anong ginagawa ninyo rito? Mariin niyang tanong, habang sinusubukang tumayo ng may dignidad. Hindi siya sinagot ni Don Ricardo. Sa halip, ang mga mata nito ay tumingin. Sa loob ng ECU. Sa batang nakahiga sa kama. Walang bakas ng awa o paalala sa mukha ng matanda. Tiningnan nito si Maya na parabang isang bagay, isang problema na kailangang ayusin. Kamuhang-kamuha siya ni Ethan, sabi nito, hindi bilang isang papuri, kundi bilang isang katotohanan na may pait. Isang Montreal. Dugo ng isang Montreal. Ibinalik nito ang malamig na tingin kay Mara. At bilang isang Montreal, hindi ko hahayaang ang isang kadugo ko ay mamatay sa isang ospital na tulad nito dahil lamang sa kahirapan. Napakuyom ang ngapala ni Mara. Hindi namin kailangan ng tulong ninyo. Isang mapang-asa na ngiti ang sumilay sa malabi ni Don Ricardo. Talaga ba? Sabihin mo iyan sa doktor. Sabihin mo iyan sa makinang bumubuhay sa kanya ngayon. Huwag tayong maglokohan, Hija. Alam nating pareho na wala kang kakayahan. Wala kang pera. Wala kang kapangyarihan. Pero ako, mayroon. Lumapit ito ng bahagya. Ang kanyang boses ay bumaba na parang isang ahas. Pero ang lahat ng bagay ay may presyo. Mula sa inner pocket ng kanyang coat. Naglabas ito ng isang makapal na folder at isang mamahaling pluma. Inilapat niya ito sa isang bakanteng upuan sa tabi nila. Nakahanda na ang lahat. Sabi ni Don Ricardo. Isang private jet para dalhin siya sa Johns Hopkins sa Amerika. Ang pinakamagaling na pediatric heart surgeon sa buong mundo. Lahat ng gastusin, mula sa unang singil hanggang sa huling therapy, babayaran ko. Isang buhay na walang hangganang utang na loob. Hindi ba? Napatingin si Mara sa folder, pagkatapos ay sa mukha ng matanda. Alam niyang may kapalit. Isang napakabigat na kapalit. Ano ang gusto ninyo? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Simple lang, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mamata ay walang emosyon. Ililigtas ko ang buhay ng anak mo. Bibigyan siya ng apelidong Montreal, ng lahat ng pribilehyo at yaman na kaakibat nito. At ikaw, huminto ito, na parabang ninanamnam ang bawat salita. Ikaw ay maglalaho. Pipirmahan mo ang kontratang iyan, papatuloy nito, itinuturo ang folder. Isang kasunduang nagsasabi na voluntaryo mong ibinibigay sa akin ang full and sole custody ni Maya. Ibibigay mo ang lahat ng karapatan mo bilang isang ina. Pagkatapos ng operasyon, kapag magaling na siya, hindi mo na siya makikita. Hindi ka na pwedeng lumapit, hindi ka na pwedeng tumawag. Para sa buong mundo, at para sa kanya, magiging isa ka na lang alaala. Isang multong nakaraan.
Naramdaman ni Mara na parang binuhusan siya ng nagelong tubig. Ang hinihingi ng matanda ay hindi lang ang kanyang anak. Hinihingi nito ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. Hindi. Hindi ko kaya. Nayak niyang sabi. Kaya mo. Maring sabi ni Don Ricardo. Dahil mahal mo siya. At ito lang ang paraan. Ang buhay niya kapalit ng pananatili mo. O ang pananatili mo kapalit ng buhay niya. Isang napakasimpleng pagpipilian para sa isang namamahal na ina. Itinula nito ang folder at ang pluma palapit kay Mara. Ang makintab na gintong ang pluma ay tila ng asa sa kanya. Isipin mo ang anak mo, Mara. Ang pahinga niya. Ang patibok ng puso niya, huling sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Ang buhay niya o ang pride mo? Pumirma ka. Naiwan si Mara, nakatingin sa kontratang nasa kanyang harapan, pagkatapos ay sasalamin kung saan nakikipaglaban para sa kanyang buhay ang kanyang anak. Ang pluma sa kanyang tabi ay tila isang punyal, at ang pirma niya ang magiging dugo na tatapos sa lahat. Nakatayo si Ethan sa kanyang opisina, napapalibutan ng karangyaan ang sahig na gawa sa marmol, ang tanawin ng buong siyudad mula sa salaming bintana, ang pera ni Mara na nakakalat sa kanyang mesa na parang matuyong dahon. Ngunit sa kabilang lahat na iyon, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Walang kapangyarihan. Walang magawa. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang ngahuling salita ni Mara. May mga bagay na hindi nabibili ng perengang mga Montreal. Sa gitna ng niyang pag-isip, tumunog ang kanyang telepono. Si Dr. Alcaraz. Ethan. Sabi ng doktor sa kabilang linya, ang kanyang boses ay seryoso. Nasa ICU si Maya. Kailangan mong pumunta rito. Isang matinding takot ang biglang gumapang sa sistema ni Ethan. Hindi na siya naabalang magtanong. Agad niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng opisina, ang nga nakalat na pera ay naiwang tila walang halaga. Ang biyahe papuntang ospital ay isang karera laban sa oras. Pagdating niya sa ICU, ang una niyang nakita ay hindi si Mara, kundi ang isang figurang kinamumuhian niya at kinatatakutan sa buong buhay niya. Nakatayo roon ang kanyang ama, si Don Ricardo Montreal, kalmado at nakmamasid sa salaming bintana na tila isang hari na tinitingnan ang kanyang pag-ari. Anong ginagawa mo rito, pa? Tanong ni Ethan, ang kanyang boses ay may halong galit at pagtataka. Lumingon si Don Ricardo, ang mukha nito ay walang emosyon. Inaasikaso ko ang problema. Anak. Isang bagay na dapat sana ay ginawa mo na noon pa. Problema? Ang anak ko. Tinatawa mong problema? Hindi makapaniwalang sabi ni Ethan. Siya ay isang Montreal na may sakit at isang ina na walang kakayahan, diretsong sagot ng matanda. Oh, isa siyang malaking problema. Ngunit huwag kang mag-alala. Tulad ng dati. Anak, ako pa rin ang sumusundo sa mabasa mong pinggan. Isang pamilya na kirot ang naramdaman ni Ethan. Ang pangmamali. Ang pagpaparamdam sa kanya na siya ay isang kahinaan? Wala kang karapatang mangyalam dito. Isang mapang-asa na tawa ang naging sagot ni Don Ricardo. Wala? Ako ang nagligtas sa iyo mula sa kahihiyan 3 taon na ang nakalipas. At ako ulit ang magliligtas sa pangalan ng pamilya ngayon. Nag-alo ako sa ina niya ng isang kasunduan. Isang praktikal na solusyon. Anong kasunduan? Kabadong tanong ni Ethan. Ang buhay ng bata kapalit ng kanyang paglisan. Ibibigay niya sa atin ang kustodya. At mawawala na siya ng tuluyan, malamig na sabi ng kanyang ama, na parabang isang transaksyon lang sa negosyo ang pinag-usapan. At pumaya siya. Sigurado akong pipirmahan niya iyon. Dahil ang isang ina, gagawin ang lahat. Naramdaman ni Ethan na parang nanlami ang kanyang buong dugo. Tumingin siya sa paligid. Nasaan si Mara? Nakibit balikat lang si Don Ricardo. Umalis na siguro. Upang pakisipan ang kanyang napakagandang kinabukasan. Hindi na naisip si Ethan. Isang nakakabali na takot ang bumalot sa kanya. Tumatakbo siyang umalis ng ospital. Tinawagan niya ang telepono ni Mara, ngunit walang sumasagot. Ang kanyang isip ay sumisiga. Huwag Mara, huwag mong gawin. Alam niya kung saan ito pupunta. Sa nag-iisang lugar na matatawa nitong kanya. Marahas niyang ipinarada ang kanyang kotse sa tapat ng bulaklak ni Mara. Ang dating masayang tindahan ay ngayoy madilim at tila walang buhay. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang halimuyak ng gabulala ay napalitan ng amoy ng alikabok at kalungkutan. At dun, sa gitna ng gisilid nakita niya si Maha.
Nakatayo ito sa tabi ng isang mesa na papalibutan ng karton na kahon. Nag-impake ito. Ang kanyang kilos ay mabagal, mekanikal, na parang isang manikang wala ng buhay. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang isang pamilya na folder. Ang kontrata ng kanyang ama. Mara. Halos pabulong na tawag ni Ethan. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mata ay walang emosyon, walang luha, walang buhay. Isang malawak na kawalan. Umalis ka na, Ethan, sabi nito. Ang boses ay pagod at basag. Tapos na. Ginawa mo na ang gusto mo. Nanalo na ang pamilya ninyo. Hindi. Hindi ko ito gusto, Mara. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi nito, at sa wakas, isang emosyon ang lumitaw sa mga mata nito, isang matinding galit. Huwag kang maang-maangan. Simula nang bumalik ka, nakanda gulo-gulo na ang buhay namin. Kung hindi ka bumalik, sana tahimik kami. Sana masaya kami. Baka may iba akong paraan na nahanap. Pero hindi, dumating ka at dinala mo ang sumpangang pangalan mo. Mara, hindi. Huwag. Sigaw nito, ang kanyang boses ay puno ng sakit at hinanakit. Alam mo ba kung ano ang pinapapiling ama mo sa akin? Ang buhay ng anak ko o ang karapatan kong maging ina niya? At bakit? Dahil sayo. Dahil sa pagkakamali nating dalawa. Dahil sayo. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Ethan. Siya. Siya ang may kasalanan ng lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagong determinasyon ang lumitaw sa mukha ni Mara. Isang determinasyong dala ng purong desperasyon. Pero hindi siya mananalo. Sabi nito sa nanginginig na boses. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa isang pamilyang tulad ninyo. Mas gugustuhin ko pang huminto ito. Hindi kayang ituloy ang nasalita. Mas gugustuhin ko pang mawala siya sa amin pareho kaysa mapunta sa mga kamay ng demonyong iyon. Sa isang marahas at biglaang kilos, dinampot ni Mara ang kontrata mula sa mesa. At sa harap ng mamata ni Ethan, pinunit niya ito. Muli at muli. Hanggang sa ang piraso ng papel ay medjing kasing pino ng kanyang duro na puso. Ang piraso ay nahulog sa sahi na parang niyebe sa isang malungkot na taglami. Umalis ka. Sigaw niya. Ang kanyang mamata ay nag-apoy sa galit at luha. Itinuro niya ang pinto. Ayoko nang makita ka pa. Kahit kailan. Pagkatapos ng huling siga na iyon, tila naubos ang lahat ng kanyang lakas. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga punit-punit na papel at mga kahon, at humagulgol ng walang tigil. Ang kanyang maiya ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim na silid. Isang tunog ng isang taong nasa pinakadulo na ng kanyang paasa. Nakatayo lang doon si Ethan, hindi makagalaw. Habang pinapanot ang babaeng mahal niya na gumuho, ang lahat ng pag-asa ay nawasak. At ang tanging naiwan ay ang piraso ng isang kasunduang hindi kailanman dapat nabuo. Nakatayo si Ethan sa gitna ng diliman ng tindahan ni Mara, isang tahimik na saksi sa kanyang pagkasira. Ang piraso ng kontrata na nakakalat sa sahig ay hindi lang basta papel. Nga piraso iyon ng kanilang buhay. Winasa ng kapangyarihan ng kanyang ama at ng kanyang sariling karuwagan. Ang bawat hagulgol ni Mara ay isang malakas na sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng bawat pagkakataong pinili niya manahimik. Sa loob ng 3 taon, kinumbinsi niya ang sarili na ang pakiwan kay Mara ay isang sakripisyo, isang paraan para protektahan ito. Ngunit habang pinapanot niya ito ngayong duro na duro, habang naririnig niya ang pagpili nito sa kamatayan kaysa sa tulong ng kanyang pamilya, isang masakit na katotohanan ang tumama sa kanya. Hindi niya ito pinotektahan. Pinabayaan niya ito. Ipinakanulo niya ito. Isang malami at matigas na bagay ang biglang nabuo sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman nun. Hindi ito galit. Hindi ito pagsisisi. Ito ay desisyon. Dahan-dahan siyang tumalikod. Hindi siya nagsalita. Walang salita ang sapat para ayusin ang pinsalang nagawa niya. Ang tanging paraan na lang ay ang kumilos. Lumabas siya ng flower shop, hindi na muling lumingon, dahil alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Dire-diretso siyang nakmaneho pabalik sa Montreal Tower. Hindi siya umakyat sa kanyang opisina. Umakyat siya sa opisina ng kanyang ama. Naabutan niya si Don Ricardo na nakaupo sa kanyang trono, ang malaking upuan sa likod ng malawak na mesa may hawak na isang baso ng alak. Ang muka ay kampante at natatagumpay. Nakausap mo na siya? Tanong ng matanda, isang mapang-asa na ngiti ang nasa labi. Natuto na ba siya kung saan siya lulugar?
Hindi umimik si Ethan. Lumapit siya sa mesa. Tinitigan niya ng diretso sa mata ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nawala ang takot. Ang nakikita na lang niya ay isang matandang lalaki na nakakulong sa tore na gawa sa pera at pride. Nakausap ko siya, kalmadong sagot ni Ethan. At ngayon, ikaw naman ang kakausapin ko. Ibinaba ni Don Richardo ang kanyang baso, bahagyang nagulat sa tonong kanyang anak. Anong ibig mong sabihin? Tapos na, sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may bigat ito na tila yumani sa buong silid. Tapos na ang pasunod ko. Tapos na ang pagiging anino mo. Ngayong gabi, hindi mo ako kaharap bilang anak mo. Huminto siya sandali. Ang bawat salita ay pinag-isipan. Kaharap mo ako bilang ama ni Maya. Pagkatapos nun, tumalikot siya at lumabas, iniwan ang kanyang ama na natigilan at hindi makapaniwala. Dumiretso siya sa communications department ng kumpanya. Magpatawa kayo ng isang emergency press conference. Ngayon din. Wala pang isang oras, ang social hall ng Montreal Tower ay puno na nga reporter, mga kamera. At nagbubulungan nga tanong, bakit may biglang press con sa ganitong oras ng gabi? Walang takot na humarap si Ethan sa podium. Ang mailaw ngang kamera ay nakakasilaw, ngunit ang kanyang isip ay napakalinaw. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ipinatawa ko kayo ngayong gabi para ianunsyo ang isang bagay. Epektibo ngayong gabi, ako, si Ethan Montreal, ay voluntaryong bumababa sa aking posisyon bilang CEO ng Montreal Corporation. Kasabay nito, itinatauo ko ang lahat ng aking karapatan sa mana at sa yaman ng pamilyang Montreal. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid na agad sinundan ng isang malakas na bulungan at sunod-sunod na backflash ng mga kamera. Gagawin ko ito, papatuloy ni Ethan, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa tindi emosyon, dahil may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong kumpanya opera. Ang anak ko, ang aking anak na babae, si Maya, ay may malubang karamdaman at nangangailangan ng agarang operasyon. Gagamitin ko ang lahat ng natitira sa aking personal na yaman para iligtas ang buhay niya. Iyon lang. Maraming salamat. Hindi na niya hinintay ang nga tanong. Mabilis siyang umalis sa podium, iniwan ang isang kaguluhan na siguradong yayani sa buong mundo ang negosyo. Ngunit wala na siyang pakialam. Isa na lang ang kailangan niyang puntahan. Bumalik siya sa madilim na flower shop. Nakaupo pa rin si Mara sa sahig. Yakap ang kanyang nga tuhod. Tila naubos na ang lahat ng luha. Nagangat ito ng tingin ng maramdaman siya. Ang nga mata nito ay puno ng pagod at pagkamuhi. Ano na naman? Mahina niyang tanong. Sa halip na sumagot, lumuhod si Ethan sa kanyang harapan. Hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang Montreal, kundi bilang isang lalaking hubad sa lahat ng kapangyarihan. Tama ka. Panimula niya. Ang kanyang boses ay basag. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Tumingin si Mara sa kanya, naguguluhan. Pero hindi sa paraang iniisip mo, papatuloy ni Ethan. Hindi kita iniwan dahil hindi na kita mahal. Iniwan kita dahil dua ako. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. 3 taon na ang nakalipas, isang gabi bago ang kasal natin, pinuntahan ako ang ama ko. Sinabi niyang kung hindi kita hihiwalayan, sisirain niya ang pamilya mo. Ang maliit na negosyo nga tatay mo. Lahat ng utang ninyo. Mayroon siyang mga dokumentong nakahanda para idiin kayo sa batas, para ipasara ang lahat ng pinahirapan nila. Para itapon kayo sa wala. Binuksan niya ang sobra at inilabas ang nakopyang dokumento. Maligal na papel na may mapetsa mula 3 taon na ang nakalipas. Ang patunay ng banta ni Don Ricardo. Pinapili niya ako. Mara. Ang kaligayahan natin o ang kaligtasan ng pamilya mo. At pinili ko ang pagiging duwak. Akala ko, sa pag-alis ko, pinoprotektahan kit. Pero ang toto, pinoprotektahan ko lang ang sarili ko mula sa isang laban na hindi ko kayang harapin nun. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Patawarin mo ako, Mara. Patawarin mo ako sa pagiging duwa ko. Nakatiti lang si Mara sa mga dokumento. Pagkatapos ay sa mukha ni Ethan. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Sinusubukang intindihin ang lahat. Ang lalaking kinamuhian niya sa loob ng 3 taon. Ang lalaking inakala niyang basta na lang siyang tinalikuran. Ay may ibang kuwento pala. Isang kuwentong hindi niya kailanman narinig.
Ang padang galit sa kanyang puso ay nagsimulang makaroon ng gabita. Habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulubo sa kanyang puso, biglang tumuno ang kanyang cellphone. Isang tunog na pumunit sa kanilang katahimikan. Kinapa niya ito mula sa kanyang bulsa. St. Luke's Hospital. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello. Ang boses ni Dr. Alcaraz sa kabilang linya ay kalmado ngunit apurahan. Ma'am, Miss De La Cruz. Kailangan na po nating magdesisyon. Ngayon na. Ibinaling ni Mara ang kanyang tingin mula sa telepono patungo kay Ethan, na nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Ang kanyang mga paa ay puno ng pakalito, sakit, at isang bagong emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Ang nakaraan ay kahaharap lang niya. Ngunit ang kinabukasan ay sumisigaw na ang desisyon. Ngayon na. Ang dalawang salitang iyon mula kay Dr. Alcaraz ay tila isang malakas na gong na gumising sa kaluluwa ni Mara. Ang nakaraang araw ay isang bangungot ng pakalito, galit, at kawalan ng paasa. Ngunit ngayon, sa tawa na iyon, isang bagay ang naging malinaw, wala ng oras para sa galit. Ang tanging mahalaga ay ang bawat pagtibok ng puso ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang tumango, hindi sa doktor sa telepono, kundi sa sarili niya. Okay, Doc. Papunta na kami. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Ethan, na nakaluhod pa rin sa sahi. Ang mata nito ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Ang dokumentong nakakalat sa pagitan nila ay ang patunay ng kanyang sinabi. Ang katotohanang napabago sa lahat. Hindi niya pa kayang magpatawad. Ang sugat ay masyadong malalim, ang sakit ay masyadong sariwa. Ngunit sa sandaling iyon, hindi kapatawaran ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay isang kakampi. Ang kailangan ni Maya ay isang ama. Tumayo ka. Mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay hindi na matigas o puno ng galit. Ito ay pagod, ngunit may bagong determinasyon. Kailangan tayo ng anak natin. Ang salitang anak natin ay tumama kay Ethan na may bigat at pag-asa. Tumayo ito, ang kanyang mata ay hindi humihiwalay sa kanya. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan nila, isang pansamantalang tigil putukan para sa isang mas malaking laban. Ang sumunod na oras ay isang mabilis na pakilo. Isang private jet, na inayos ni Ethan gamit ang nalalabi sa kanyang personal na pondo, ang naghihintay sa kanila. Isang medical team ang maingat na naglipat kay Maya mula sa ICU papunta sa ambulansya at pagkatapos ay sa eroplano. Habang lumilipat sila sa gitna ng kadiliman ng gabi, palayo sa Pilipinas, umupo si Mara sa tabi ng kanyang anak, hawa ang munti nitong kamay. Sa kabilang banda, tahimik na nakaupo si Ethan, ilang pulgada lang ang layo ngunit parang milya-milya pa rin ang agwat. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng eroplano at ang ritmikong tuno ang monitor na nakakabit kay Maya. Sa katahimikang iyon, pinakmasdan ni Mara si Ethan. Nakita niya ang pag-alala sa mukha nito, ang paraan ng pagtingin nito kay Maya, isang tingin ng dalisay na pagmamahal at takot. Dito, sa taas ng gaulap, malayo sa anino ang pangalang Montreal, nakita niya hindi ang CEO, hindi ang duwag, kundi isang ama na natatakot para sa kanyang anak. At sa puso ni Mara, isang bagay na matagal nang natutulo ang nagsimulang gumala. Pagdating sa Baltimore, sa Johns Hopkins, isang mundo ngang husayan sa medisina ang sumalubong sa kanila. Ang operasyon ay naka-schedule agad kinabukasan. Ang oras ng paghihintay sa labas ng operating room ay ang pinakamahabang paghihirap na naranasan ni Mara. Bawat minuto ay isang pasakit. Nakapo sila ni Ethan sa isang malamig at tahimik na waiting area, makalayo ngunit makasama sa isang dasal. Natatakot ako, biglang paamin ni Mara, bumasa sa katahimikan. Tumingin si Ethan sa kanya. Ako rin, mahina niyang sagot. Paano kung hindi niya matuloy? Huwag, sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay mas matatat. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi sa paraan ng isang manunuyo, kundi sa paraan ng isang taong nakikiramay. Magiging mayos siya. Matapang si Maya. Katulad ng nanay niya. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa kamay ni Mara. Hindi niya ito binawi. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak dito. At sa ganong paraan sila naghintay, 2 taong pinaghiwalay ng nakaraan ngunit pinag-isa ang kasalukuyan. Makalipas ang 8 oras, isang doktor na may pagod ngunit nakanggiting muka ang lumabas. The surgery was a success. She's a fighter. She's stable.
Isang hagulgol ngang pasasalamat at ginhawa ang kumawala sa kanila. Niyakap ni Mara si Ethan, at niyakap din siya nito pabalik. Isang yakap na puno ng luha, pagod, at isang bagong simula ng paasa. Ang nga sumunod na linggo ay ginugol nila sa tabi ang kama ni Maya. Habang unti-unting bumabalik ang kulay sa pisngi ang kanilang anak, unti-unti ring naghihilom ang nga sugat sa pagitan nilang dalawa. Nag-usap sila. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa maliliit na bagay ang paboritong pagkain ni Maya, ang manakakatawang ginagawa nito, ang nga pangarap nito. Sa bawat kuwento, isang piraso ngang pader sa puso ni Mara ang natitiba. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Maya, nakaupo sila sa isang maliit na hardin sa ospital. Naintindihan ko na ngayon, panimula ni Mara, nakatingin sa malayo. Kung bakit mo ginawa iyon nun. At kahit masakit pa rin, pinapatawa na kita, Ethan. Tumingin si Ethan sa kanya. Ang nga mata nito ay puno ngang pasasalamat. Hindi ko hihilingin na kalimutan mo, Mara. Hihilingin ko lang na bigyan mo ako ngang pagkakataong bumawi. Araw-araw. Sa buong buhay ko. 6 na buwan ang lumipas. Ang bulaklak ni Mara ay mas masigla at mas makulay kaysa dati. Ang halimuyak ng mabulaklak ay sumasabay sa malakas at masayang tawanan. Daddy, mas mabilis ako. Sigaw ni Maya. Na ngayon ay malusot na at tumatakbo sa pagitan ng mahalamanan. Ang kanyang dibdib ay wala ng bakas ng anumang sakit. Dahan-dahan lang, prinsesa, natatawang sagot ni Ethan. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong, may mga mansa ng lupa sa kanyang mga kamay habang tinutulungan si Mara sa paayos ng mga paso. Napangiti si Mara habang pinapanot sila. Ang kanyang mundo ay buo na muli. Hindi ito perpekto. May mga peklat pa rin mula sa nakaraan. Ngunit ang peklat na iyon ang nakpapaalala sa kanila kung gaano sila katata. Lumapit si Maya at niyakap silang dalawa. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Nakatinginan si Mara at Ethan sa ibabaw ng ulo ng kanilang anak. Isang ngiting ng pag-unawa, pagmamahal at pasasalamat. Ang bagyo ay tapos na. Ang kanilang paglalakbay bilang isang pamilya ay nagsisimula pa lamang. At dito natatapos ang kwento ni Mara, Ethan, at ng kanilang munting anghel na si Maya. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nakiya, nakiramdam, at umasa ka sa mga ating mga bida, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Isang paglalakbay na nagpapaalala sa atin na ang buhay ay hindi perpekto, at ang pag-ibig ay hindi laging madali. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting paninilay. Ang kwento ni Mara at Ethan ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagkakamali, kundi sa kakayahang bumangon, harapin ang sakit, at matutong magpatawad. Ang pagpapatawad, higit sa lahat, ay hindi isang regalo para sa taong nakasakit sa atin, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili, isang paglaya mula sa bigat ng nakaraan. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang pag-asa. Paasang kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na naghihintay. Paasang ang bawat sugat ay may kaakibat na pagilom. At paasang ang tunay na paibig, gaano man karaming pagsubok ang pagdaanan, ay palaging hahanap ng paraan upang muling maging buo. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong gasalobin sa comment section. Nais ko kayong marinig. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.